Ako si Arnel Arcayan. Yung susunod ko naman na kwento, yung karanasan ko naman sa encounter ko naman nung pagkabalik ko galing Luzon dito sa area naman ng Lanao. Nung time na yan na dito sa Lanao, yun nga, na kami yung naman, galing kong Luzon, tapos bumalik ako dito sa NCMR, sa Mindanao. Kami na naman yung naripahan na ipadala na naman dito sa sa area ng Lanao para mabuo yung SRC5 na hanggang ngayon meron pang natitira na mga kasama. Ano nga ulit yung SRC5, Sky? Sub-regional committee. So, ibig sabihin kayo ang nagsimula ng Lanao o hindi naman? Dagdag na lang ako dyan sa Lanao. May manauna pa. Noong 2013, may nauna na talaga ng mga kasama. Pero platon pa sila. Kami nung 2018, nung dinagdag kami para mabuo yung SRC5 talaga. Na siya, na may hawak na mahigit isang 100 at saka 50 ka mga baryos yung hawak na dun. Mga 115 na fighters? 150 na mga baryos yung... baryos yung nyo? At saka may yan lungsod niya. Yung lungsod niya, marami. Basta side ng Iligan sa kanya. Hawak niya yung Iligan dito sa Lanao Norte, Sur, area niya. Dito din sa boundary ng Talakag at saka dito sa West Nestor. Malaki part ng SRC5 yan. Malawak talaga yung area niya. Yan yung Kaya nung pumunta kami dyan sa, siyempre, nung pagkabuo na ng mga, unit, platon, mula sa isang platon noong 2013, nabuo kami na 3 company na may 6 na platon. Kaya yun yung tinatawag na SRC5 nung kami yung pumuno, di bali doon sa na yan, yung kulang para mabuo yung SRC5 yung panahon ng 2018. Siyempre, mga baguhan kami sa area. Sama-sama pa kami sa, nagtutur kami ba sa area habang nagkokonsolida yung iba, na inaayos yung mga kailangang ayusin para, kasi kami yung area ko kasi, hindi sa Lanao yung area ko, dito sa Iligan yung area ko na doon kami ipapasa, Lanao, area ng Iligan at saka Cagayan. Kaya, may mga inaayos pa na mga bagay-bagay, yung mas matataas sa amin, para pag ipadala na kami sa Iligan at saka sa Sidio, makahanda na. Kaya yung ginagawa namin, nagtutur kami. Nagtutur na, paano kayo nagtutur? Tinutur kami sa mga dating mga kasama, platon kami. Parang iniikot namin yung area, mga masa. Siyempre, magagawaing masa na rin, magre-recruit na rin, magdagdag ng mga masa, supply. So, kasama na rin yun sa trabaho namin. At saka mag-recovery. I-recover namin yun, yung mga masa na kung saan na ng mga tropa. Bang tawag ito ng tinatakot ng tropa. Ayaw na nila sumusuporta kasi natatakot daw sila sa army. So, kailangan namin nabalikan yun. Kaya yun yung ginawa namin. Sumama kami doon na platon kami. Din nung, hanggang sa dumating kami sa isang area doon sa Kapay, sa Lanao del Sur, na kami yung napag-utusan na mag-GM. Siyempre, 4 lang kami katao nun. Tas bawal magdala ng doon, long. Pag-GM? Pero may short kayo? May short kami. 3 lang yung dala na short. Yung natira ba na short na dala-dala namin. 4 kami. Ako wala akong dalang baril. Kasi yung 3 lang yung may dala, tapos nakasibilyan. Sabi, mag-GM kayo dyan. Kasi kumustahin yung mga masa kung kumusta sila. Kasi may yung kasi daw doon, yung ang kwento nila, yung masa na yan, nabugbog daw ng unit ng army. Kaya ayaw na takot na, ayaw nang sumusuporta sa atin. Kausapin nyo kung ano ba talaga yung problema, ano ba yung dahilan, bakit sila nagagano, ang sitwasyon nila. Kaya, sama naman na kami. Yung sabi ko sa kasama, kain muna tayo. Sabi, wag na. Doon na kayo kumain kasi maraming pagkain dyan. Mga area nga ng Muslim Area nyo ng Muslim. Maraming pagkain dyan. Pag pupunta kayo dyan, kayo magsasawa sa pagkain. Sige. Hindi na kami kumain. Diretso na kami. Excited kami dun sa
sa community. Siyempre, sabi ka na marami ka daw pagkain. First time kong magpasyal sa area ng mga Muslim kaya hindi natin, siyempre totoo nga. Kasi parang sa kanila din yung nauna kasi, yung nila na, maganda yung area namin. Parang ipinagmamalaki na nila na, ito yung mga nagawa namin, maganda yung area namin, mga masa namin, mga buwabuti. Kaya, nung pumunta kami sa masa, doon na, parang nakakaproblema na kay yung masa takot ba ng sabi ng masa pagkalapit kasi may kakilala siya doon sa sabi niya nagahag pa sila nagyayakapan umiyak yung masa tapos masa na Muslim ito Muslim masa na Muslim sabi niya nabugbog kami ng at tropa yung papa ko takot na takot binubog kinulong Tapos kami pinagwarningan. Ako nga, gusto ko nang umalis. Sabi niya, umalis na ako ng Maynila. Yung kabayo nyo, dalhin nyo na. May 2 kabayo kasi doon na iniwan ng kasama. Kasi pangkabuhayan nila. Dalhin nyo na, sabi ng kasama. Hindi namin yan madala kasi nasa gubat kami. Sabi ng Macau, yung masa, dalhin nyo na. Nagtanong yung kasama na sabi na, yung mga gamot na iniwan dyan, nandyan pa. Nandyan lang yun sa sabi nung masa nung ng usapan, sabi mo, utang na loob kapit, huwag kayong kayong magtagal dito kasi may may army dyan sa baba. Mainit dito. Yun nangyari. Nung imbis na yung namin plano namin na makikakain pa kami doon, magtambay-tambay muna kami doon. Nangyari, wala na yun lahat. Hindi na nga kami nakakapin, nakatayo. Hindi na kami pinaupo, pinaalis na kami ng sibilyan. Ng masa kasi takot nga sila. Balik kami ulit. Ang problema nung guide namin, yung dyan, naunang kumikilos. Imbes nga doon kami dumaan sa Masukal, para hindi kami makikita. Ang nangyari pala, doon dumaan sa kalsada. Di kitang-kita doon. Tapos yung tawag sa amin, yung maka-blackboard ang tawag doon. Kaya kitang-kita doon sa baba. Doon dumaan. Tapos, nangalsada. Kitang-kita sa baba. Yung trupa pala sa baba, na sila, nag-summing up na ba? Naghahanda na, kapulbatol na sila. Tapos may naka-report man sa amin na may mga NPA dyan, 4, nakasibilyan. Kung hindi kami nakalis, doon kami i-read sa, yung madrasa sa eskwelahan ng Muslim. Nakaalis man kami, tapos nakita kami papalis, yun, ministrapping kami. Takbuhan na naman kami. Hindi kami laban. Ako, wala akong baril. Yung isa, bumutok pa. 4-5. Tapos kalayo-layo. Ilang kilometro, 1 kilometro yung kalayo niya. Hindi mo na matamaan yan. Yung range ng 4-5. Tapos, mahaba yung tinatakbo namin. Pag ganun-ganun kami sa, paikis-ikis kami. Yung kasamahan ko nga, nakikita ko, matatawa ka na lang ba na, imbes na dumiretso na, makapalayo, doon pa dumaan sa, ng kalsada, yung, di ba, may hinuhukayan ng backhoe na mataas. Doon dumaan. Kaya, ginanahan yung tropa na binira sa buti, hindi natamaan. Diretso kami hanggang sa nakalayo kami sa tas yun na, nagtalunan na kami sa medyo malalim. Buti na lang yung malalim na pinagtalunan namin, putikan ba? Yung sa akin, nung tinalunan ko, wala, naabot na taga-biwang ko yung putik. Nahirapan ako makawala doon. Buti na lang, may kasama akong isa, na baguhan din dyan sa area, pero official din, tinulungan niya ako na makaahon doon. Yung dalawa na, sweeto dyan, yun ang nagsama. Diretso, hindi na kami pinansin, hindi na kami hinantay. Kaya hindi kami sweeto doon. Yun nangyari, doon na lang kami dumaan doon sa tubig, na malapit lang din doon sa, yung mga tropa na namamaril sa amin. Doon na kami para diretso. Delikado yun. Delikado nga. Pero wala kami ibang choice kasi pag dadaan pa kayo sa malayo pa. Ay ikot mas mahirap pa yung maraming mga bangin-bangin ba sa tubig. Sa gilid ng tubig. Kaya dito na kami sa tubig.
hanggang sa nakaabot kami sa ano namin, doon sa dati naming kampo na ano, iniwanan namin yung karamihan. Pagdating namin doon, walang katao-tao. Oo. Tapos, yung dalawa pala, nasa huli pa. Yung nauna sa amin na iniwanan kami, mas nahuli pa sa amin, kaya doon kasi dumaan sa malayo. Nagintakan na kami, sabi ng isa, wala na, naiwan yung baril ko. Wala na yung baril ng isa. Tapos, yung bag nila, yung iba, may dala na pack. Yung ano, 3 sila. Yung sa akin, dinalaman yung pack ko, kaya wala akong dala-dala. Ayaw man dumaan dun sa ano, yung daanan ng mga tao. Gusto man niya dun sa mahirap. Ayun, naglakaran kami ng ano, hanggang gabi. Loko pa yung isa na ano, na kasamahan ko. Imbis ako wala akong pack, yung pack niya, pinadala sa akin. Ako yung nagdala ano siya, matagal na siya dyan. Tapos siya man yung rason naman niya, ikaw yung magdala ng pack ko, gamit ko, kasi ako yung advance. No, mahirapan akong siyempre, ako naman ang magdala. Pwede pa rin makalayo. Wala na. Hanggang umabot na ng gabi, wala kaming pagkain. Oh. Ang ano lang namin doon, kinain namin, yun lang, yung tablia, doon pepe tablia. May may dala man sila. Tigi-isa kami na binigyan kami ng tagi-isa. Yun ang pagkain namin. Tapos, hanggang umaga, nakahiga lang kami doon sa lupa. Wala man akong punso. Sila din, hindi na rin sila kahit takot nga. Pero mahirap sana yung anong terrain na nahawakan namin. At kinabukasan, na naman, yung pagkain namin para makapalayo kami, may lakas kami, pulburon na naman. Alam niyo yung pulburon na yung pulburon na yun, yung ng bigas. Oo. Yung ng alam ko yun. Yun, di ba? Yun yung tag-isang kutsara. Pero marami, mga 2 salmon yung emergency niya, yung pinakain niya sa amin, tag-isang kutsara lang. Sa kanya yun, bawal kami magreklamo. Magreklamo ka binigyan ka na nga lang. Lakad kami hanggang, yun lang yung pagkain namin hanggang tanghali. Buti na lang, nung nakarating kami dun sa, tuktok ng bundok, insakto din yung, yung mga kasamahan namin na iniwan namin nung, yung karamihan, nag-tower din sila. Ano yung tower ulit? Nag-signal. Tower ba ang tawag? Tower man yung pag mag-signal. Para kanang call sign yan. Tower, parang tower ba? Tower. Parang nakakode yun, nakakoda. Nag-tower sila. Alerto na rin sila. Kasi may tao sa taweranan nga, sa signalan. Dandahan sila, iniwan nila yung mga sinilas nila para umando sila baka kalaban. Insakto naman, nakilala nila kami, yun. Doon akainta kasi binigyan kami nilang biskwit. Kung hindi nila pumunta rin, wala. Kasi yung plano ng nakasentro sa amin, yung team leader namin, diretso na kami sa Lanao Norte, kalayo-layo. Layo nun dito lang kami sa Sur lang. Yun yung karanasan ko sa strapping namin dyan. Parang pambungad na nang galing ako dun sa galing ako dito sa SRC to papunta dyan sa SRC 5 Lanao. Malakas ang ulan. Lakas Sige lang, okay lang. Noise cancelling naman yan. Noise cancelling yan. Pero ganito katulad nito, ganito yung mundo nyo. Ganyan. Paano kayo nabubuhay pag ganyan yung kalakas ng ulan yun sa bundok? Di ba, ikaw nanggaling sa bundok, pero mas matagal ka na sa bundok Yung ganito, pag tag-ulan, anong panyo? Pag ganito talaga, lalo na yung nung dati, nung una pa, nung hindi pa, wala pang masyadong operation, masaya, okay din naman kasi may nagduduyan, kami, duyan naman tao sa amin sa Bisaya, yung puncho. Nagkakabit kami ng puncho, tapos patulog-tulog lang kami. Oo. Pero nung sub-sub na yung operation, marami na yung tropa na nag-ooperate. Pag ganito, nakaupo lang kami sa lupa. Pero may tent naman kami. Yun nga. Ganon katindi? Ganon yung nyo? Tent pero malamig kasi maliit lang yung tent namin 3 meters lang yun yung haba niya. Tapos pag ganito malakas yung hangin,
bali-baliktad man, ikot-ikot. Kaya nababasa talaga kami minsan nababasa kami sa ilan, abutan kami ng tubig talaga sa sa loob. Naranasan mo rin yung sobrang bagyo na sa bundok kayo? Oh, maraming beses. Ganito, kalakas, grabe. Ginaw talaga. Pero wala, yun na yung buhay mo eh. Oo eh. Nakasanayan mo. Hindi kasi katulad nito, ito bumalik, napunta ka ng Abra, ngayon balik ka na dito. Iba naman ngayon, hindi Bukidnon, Lanao ka naman. Pag ganitong sitwasyon, nag-aalerto rin kami sa ganito. Ano, no? Nag-aalerto ba? Oo. Kasi sa karanasan kasi maraming nare-read na mga unit ng NPA sa ganito ulan. Kasi ito man yung pagkakataon na yung ibang unit ng army, ito yung pagkakataon para sa kanila para hindi Hindi kami sa Ranger, gustong-gusto namin to eh. Kasi ito yung hindi nyo kami mahalata. Hindi mahalata yung paglapit. Ito yung paborito namin, ganito kalakas. Kaya kami alerto din kami minsan pa ganito. Minsan din, mas nangigibabaw yung ginaw. Masarap matulog pa ganito eh. Siyempre. Tutulog din kami minsan sa ganito. Pero, malamig talaga, mahirap pag ulan pa ganito. Kaya, yung ginagawa namin para hindi kami maginawan, tinatakpan namin, ma-extra kami ng mga tent, trapal. Yung tent namin, tinatakpan namin yung magkabilaan para, tapos nakadrop yung namin, para hindi makapasok yung tubig. Yung ulan. Pero, resupply, wala kayong problema pag ganito tag-ulan kalakas? Kung supply? Supply. Problema din kung wala talaga. Pero pag meron naman kami sa dala-dala namin, binabudget na namin yan. Nakabudget na yan. Ang problema lang sa ganito talaga, siyempre pag wala kang supply, gutom talaga pag ganito. Pag malamig, mas nakakagutom. Masarap magkape. Ay doon sa amin, limitado ang kape. Kaya, tiisin mo na lang, okay na lang pag may kape. Minsan nga, naubos namin yung sa isang linggo na budget namin, naubos ng 2 araw lang kasi malamig. Pag wala, yung iba nag-aagawan ng yung tawag dito, yung sobra doon sa sinasaing na tubig. Yung yung sinasaing, yun, nangihingi ng ganon. Yung iba, lagyan ng asin para may mainom, malamig kasi. Ganon. Yun, mahirap na hirap talaga. Buhay guerrilla, no? Buhay guerrilla talaga. Pag ka talaga, ang tawag ito. Sabi nga nila, sa aming paniniwala na dati, na kung sino lang yung may malalim na pagkakaintindi doon sa ideolohiya, yun na yung magtatagal doon. At nagtagal ka nga, nagtagal pa. Oo nga. Anong sumunod mo na encounter pagbalik mo rito? Pagbalik bayan mo rito sa Mindanao? Yung susunod ko na doon encounter, marami pa akong mga encounter na naranasan kasi nung first time ko na naranasan na encounter yan doon sa yung pagkabago ko. Parang kasunod naman nung bumalik na kami, pumunta na kami ng Iligan. Doon na naman, sunod-sunod na encounter talaga yung nangyayari. Anong taon na to? 2019. Bago mag-pandemic, bago Oo, bago mag-pandemic. April yan eh. April, galing kami ng norte, pinapunta kami dito sa sa Iligan. Iligan kami. May nauna kasi na platform dito sa area ng Cagayan, sa Westminster na nag-organizing sila. So, para kami yung isang platon, nadadagdag dito sa isang platon para magiging company kami, tapos tatawagin siyang Front 12. Yung area dito naka-area dito sa sa Iligan at saka sa CDO. Hintakan kami nung na yun eh. Kaya kailangan namin mag-regroup sa kanila sa area ng Iligan ng April. Kaya bibilis kami, hintakan kami doon. Yung mga supply namin na dadala-dala, sakto lang, galing ng kami. Pagdating namin dyan, mga mahigit 1 linggo kasi kami lakaran namin.
Naubusan na kami. Mahigit isang linggo yung lakad namin, kaya naubusan kami ng ng supply na pagdating namin dyan. Yung naman, dumating naman, kunti na rin yung supply nila. Galing pa Cagayan eh. Kaya, yung ginawa, nagpapabili kami sa civilian. May kasama man silang civilian na, yung maasahan nila. Nagpapadala sila ng pera. Di kami din naman, inasahan din naman namin. Kasi magpiplinong kami, may meeting kami, aayusin namin yung formasyon ng pagkakalatag ng mga kadre, ng pwersa, at saka mga gawain sa area. Kasi kakapasok nga lang namin sa area. Kailangan pa namin kami mga bago, kailangan pa namin na mabigyan nila ng overview kung ano ba yung sitwasyon sa area. Saka ano yung mga nagawa, ano pa yung gagawin, ano pa yung tulang. So, debriefing yung gagawin. Wala kaming supply yung kailangan. So, yun nga, nagpapabili na ng supply, mga gatas, kung ano-ano pa. Pagkain kasi, maraming tira na ng time na yun eh. 2019, marami pang tira yung dyan, CRC5. Kaya, pero yun nga, hindi natuloy yung meeting namin. Kasi inasahan namin sana na makakain kami ng masarap galing dito, kaya may budget nun yun. Kasi nga, magmi-meeting, kadalasan kasi pag may meeting, may plenum, may budget yan, may pagkain talaga na medyo masarap yan. May gatas, kape. Ano ba yung masarap na pagkain sa inyo na sa mga panahon na yan? Kabuhay mo sa Birang Guerrilla, ano yung mga masarap na pagkain? Yung naranasan ko doon, kakain ng macaroni, mga ganun, spaghetti. Masarap na yun sa iyo noon? Oo, yun. Masarap yun para sa akin doon. Kaka, may kape talaga. May kape ako, mahilig akong kape doon. May tinapay, nakakain ka ng tinapay. Meron yan. Ganun. So sa gubat, alam mo naman, walang tinapay doon. Hira. Napakasarap talaga tinapay doon. Kaya, imbes na mag-plenum kami, anong nangyari? Nabiston na naman kami ng tropa. Na, dyan kami, nagre-regroup kami dyan. Kasi yung galing Cagayan, nabisto sila na pupunta sa, Iligan banda. Nasundan sila, na-detect sila. Kaya nag-summing up yung kalaban. Namamonitor namin na Pero yun nga, kailangan namin na magplano muna. Nagpaano kami ng mga team. Nagpaikot kami ng mga team. Nagpasurvey kami ng malilipatan. May nagre-resupply. Yun na, inasahan namin makuha ng supply. Biglang bumalik yung nagre-resupply. Sabi, hindi kami nakakuha ng supply kasi may kalaban dun. May kaaway, malapit lang. Hindi yun nangyari. Kinabukasan, nagpaikot na naman ulit ng Yung pinaikot namin, wala silang na-detect. Hindi pa nakalayo yun, hindi pa nakalayo. Wala na. Yung naghanap naman ng malipatan, bumalik sila, doon yan nakita yung tropa. Nasa igiban na namin, malapit na sa amin. Huli na natansa yung galaw ng kalaban na lumakad pala sila ng madaling araw. Tapos yung pinagpistuhan namin, malapit lang sa dating daan, pilot. Oo. Hapon na lokit na may lumakad. And then sakto, buti na lang ang tawag dito, may papatrolya at saka patrolya dala naghahanap ng malipatan. Sila yung nakabira sa kalaban. Siyempre, na naman kami. Kasi may bakbaka na naman. Sasaing pa yung iba eh. Naganda ng pagkain. Hindi. Yung doon, inantay namin, magbakal sila. Inantay namin na akit yung kalaban. Kami, nasa squados, dala-dala ko nun, baret yung dala ko dun eh. Baret? May baret kayo? May baret ka. Baret. Pero totoong baret o baret-baretan? Gawa ng man yun? Muslim? Oo, alam ko yan. Baret-baretan. Baritan. Yung baret-baritan. Dala ko dun. Hindi kuman yung basta-basta ipapaputok. Kung walang kuman. Inantay namin, nakapisto na kami. Inantay namin na sa magkakaliwa at kanan, dadaan ng kalaban, nakapakat kami. Doon man dumaan sa squad 1, hindi kami lahat makaposisyon. Lang, nakipagbakbakan lang sila, tapos withdraw na kami agad. Yun na. Withdraw na palayo na kami, grabe yun. First time ko nakaranas ng doon.
Canyon. Sabi yung canyon. Sabi nga ng ano, makano ang kasama ba na, ano yun? Ibon? Sabi na, ibon ka pa. Ano na yun? Canyon na yun. Ganun, di ba? Parang ibon yan eh. Parang kalaw na ibon ka. Ay, ganun. Eh, ano siya? Di. Yun, withdraw na naman kami, ano. Palayo na naman. Tapos, yung malas namin doon kasi, withdraw kami kasi inakala namin doon sa kabila na, ano, dito sa area ng Lanao Sur, doon kami makaka-resupply. Naglakad kami ng, ano, mga 3 araw kami naglakad. Papunta sa Lanao Sur. Kasi dati man na ano nila, mga masa nila, maasahan nila ng mga masa. Pero yun nga, na, ano na rin ang tropa, na expose na rin. Pinuntahan nila, pumunta kami doon. Na ano, sabi ng mga kasama, maganda dito. Ano din yung mga masa dito. Inasahan din namin. May ano man kami na bigas. May libing na bigas ng mga kasama namin. Pinakuha ng ano. Kunin nyo ng bigas doon. May bago nga kami na ano, na sampa. Karating lang, bagong sampa. Gutom sa amin. Lugaw kami. Lugaw yung kinakain namin. Siyempre, naglalakad. Gutom na gutom. Ganon talaga yan. No? Parang ganon ang mundo nyo, no? Lugaw na yung pagkain. Nung nakarinig yung baguhan, na pag sabi nung ano, nung sasama, kasi hindi ako nakasama nun, sa kukuha ng bigas, sabi nung isa, na ano, pag makarating tayo dun, saing tayo na marami, kain tayo ng marami. Yung baguhan, kasi gusto makakain, sabi niya, sama ako. Di pinasama. Wala lang, ilang minuto lang yung lakad nila. Bakbaka na naman, withdraw na naman kami. Wala talaga. Hanggang sa, ano, nag-disperse kami. Kasi, ano na, wala talaga. Gutom talaga yung maaabot namin. Anong feeling ng ganon? Yung parang, di ba, una, nag-strapping kayo. Pangalawa, resupply, nabulabog kayo. Anong feeling ng ganon pag ikaw isang guerrilla? Yung nabubulabog yung mga... Oo talaga. Nakaka-distract talaga. Nakakapagod talaga. Yung ano nga doon, hindi mo naman, mahirapan kang hawakan yung ano ba, yung mga kasama. Kasi, yung sarili mo, inaayos mo pa kasi nag-struggle ka din. Na ano ba itong napasukan ko, ang hirap. Paring, dito na ako mamatay. Sakripisyo. Iniisip mo rin niya yun. Ano ka na? Veterano ka na. Iniisip mo rin yun. Kasi nag-struggle ka nga sa sarili mo rin. Tapos, dagdagan pa doon sa responsibility ko doon sa mga kasamahan mo, nag-crisis din sila. Kaya doble yung ano mo, yung sarili mo, at saka yung sila. Ayusin, pero, siyempre, dahil official ka, kailangan mo rin ayusin. Ayusin mo muna yung mga, kahit nagugutom ka ako, dati, talaga ako may lay ako sa, wala akong bisyo ba, kain-kain lang yung gusto ko. Hindi ako makatiis talaga pag nagugutom talaga ako sa, pero pag wala kang magawa. Kaya, mahirap talaga. Maisip ko talaga na mahirap maging guerrilla. Mahirap talaga. Kasi, dito sa labas, sabihin mo man mahirap. Ang mahirap dito sa labas kasi, pag meron, uubusin yan talaga hanggat mabusog siya. Oo. Doon, budget talaga. Lugaw. Doon, dito sa labas, hindi ako nakaranas ng lugaw, pero sa loob din ako nakaranas. Anong ulam nyo pag lugaw? Wala. Asinan lang namin yung lugaw. Asin lang. Isang tasa lang yung lugaw. Okay lang, marami yung lugaw. Isang tasa lugaw? Oo, isang tasa lang. Pang-survive lang, para hindi na mamatay. Ano talaga yung buhay talaga. Yan ang buhay guerrilla ni Kaskay. Ito ang pang-anim na episode niya. Ang ganda makinig.